Tunghayan natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carion kay Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson, Director Derek Carion. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga sa iyo, Vivian. At alam niyo po, mga kabalitaan, patuloy ang kampanya ng ating gobyerno kontra droga. Pero ito po, ika nga, ay talaga namang hindi ganoong kadaling lupigin. Dahil lumalaki ang ating populasyon at ang ating mga kabataan ay ganoon din. Lumalaki din ang bilang, kaya ang mga potensyal na biktima ay lumalaki rin. Alamin po natin ngayon kay Director Derek Arnold C. Carion, ang Chief PIO ng PIDEA, kung ano ang kanilang kampanya ngayong kasalukuyan at ang kanilang panawagan para lalo pang dumami ang mga PIDEA agents. Director Carion, magandang umaga po at welcome sa Balitaan. Magandang umaga, sir, at sa mga tagapanood po natin sa ngalan ng ating Director General, si Undersecretary Arturo G. Cacdac Jr. Good morning po. Okay. Director Carion, ano po ang sitwasyon natin ngayon sa PIDEA sa larangan ng bilang ng manpower, lalo na ng mga PIDEA agents? Batay po sa approved DBM Organizational Structure and Staffing Pattern natin, or OSSP, yung tinatawag na plantilla, 1,895 po ang total personnel ng PIDEA, of which 196 lamang ang drug enforcement officers. 796. Yes, Opo. 796. Sa ngayon po, ang bakante pang officers or drug enforcement officer positions ay 93. At out of this, 72 po yung entry level na tinatawag natin, which is Intelligence Officer 1. So that is an equivalent of salary grade 11. And after completion of the Drug Enforcement Officers Basic Course, which is 6 months. 6 months training po ito sa PIDEA Academy. Ma-appoint po sila in a permanent position as Intelligence Officer 1. Yun nga po, with the equivalent salary grade of 11 sa government po. Ano po yung mga minimum requirements para sa isang aplikante para medyo lumakas ang kanyang chances na matanggap bilang PIDEA agent? Ayan po, ang basic requirement po natin ay 21 to 35 years of age. 21. Yes, they have to have at least a baccalaureate degree or 4-year course. Okay. And then, kailangan po either civil service professional eligible Okay. or with a PRC board license. So they have to be either a board passer or a civil service professional eligible. Okay. Nabanggit ko po 21 to 35 and minimum height po 5 feet 3 inches for males. 5'3". And sa mga kababaihan po 5 feet flat. Okay. Medyo binabaan lang po natin dahil well, of course, height is also important but not as important as the other particularly yung nga po yung baccalaureate degree requirement and yung eligibility. And then kailangan po of course physically and mentally fit to undergo the rigorous training po, which is 6 months po at the PIDEA Academy. 6 months. Yes, sir. At may sarili na ring PIDEA Academy. Yes, sir. Collocated po ito sa loob ng Philippine National Police Academy sa Camp Castañeda sa Silang. Silang Cavite. Cavite. Kumusta naman po ang ating mga produkto, yung mga bago nating PIDEA agents ngayon? Oh, yes, sir. Kagagraduate po nung 6th batch. Drug Enforcement Officers Basic Course Class 2013-06, which is called Manalig or Class Manalig. Katatapos po ng kanilang training noong September 30 and that is why rigorous po ang recruitment effort natin. Now, the members of this class are now currently undergoing yung 2 separate groups po sila eh. Yung mga nakita natin may competency sa intelligence ay kasalukuyan po nagtitraining ng casing and surveillance. Samantalang yung pong magagaling sa tactical or sa marksmanship and other tactical are now undergoing a 45-day SWAT training course. Director, napaka-importante po ng role ng isang PIDEA agent dahil ang kanilang ginagamot ay yung apektadong moral fiber ng ating citizenry. Yes, sir. Paano nyo pong inuhulma ang yung sustansya ng pagkatao ng bawat PIDEA agent? Yan, katulad po na nabanggit natin, apart from the minimum kailangan po ipagdaanan ang very stringent na qualifying exams na napakahirap po. Ang neuropsychiatric exam natin ay talagang nabansagan pong medyo killer umano dahil hindi naman sa but it's very difficult. Napakahirap po nung neuropsychiatric exam natin. Dahil ito po kumbaga yung mortality rate ay mataas. Yun. Dahil doon tinitingnan yung integrity factor ng tao, yung susceptibility niya to corruption. Yan. Doon po nakikita lahat. So very, very strict and stringent po yung ating
neuropsychiatric evaluation. Then kung maipasa po nila yan, they will proceed to a full medical and dental exam bago po sila mag-agility test, which is also very difficult. And finally po sasalang sa panel interview bago po sila ma-appoint as drug enforcement officers and eventually to report for the drug enforcement officers basic course. So ganun po kahirap. And then during the training itself, there is a chance na kapag hindi po nila kinaya yung requirements ng training, ay pwede rin po silang mag-quit. So doon po natin makikita kung gaano kahirap yung paghulma o pag-train natin ang ating mga frontliners. They are our primary frontliners. Although there are other frontliners, the drug enforcement officers are one, or the agents. Pangalawa po yung dangerous drug regulation officers or yung mga pharmacists po natin. Then meron din tayong mga chemists who also have a very, very important job na napakadelikado rin po. Sila po yung unang nagpo-process or unang pumupunta, first responders natin sa mga clandestine laboratories and chemical warehouses na paggawa ng shabu. Kasama pa rin natin si Vivian, si Pia at si Audrey. Si Audrey, merong follow-up question. Director, good morning. Yes, sir. Matanong ko lang, yung safety ng agent, maaaring kasing nangangailangan kayo ng mga PDEA agents, pero baka nagdadalawang isip dahil yung safety nila, alam naman natin na ang pagmamanman sa mga ganitong klase ng sindikato na involved sa mga drugs ay napakadelikado at maaaring gantihan yung kanilang mga PDEA agents o yung mga pamilya nito. Paano po yung protection o yung safety naman ng mismong agent at ng pamilya nito? Alright, maraming salamat sir sa katanungan ninyo. In fact, yan ay isa sa mga flagship projects ng ating Director General na si Undersecretary Arturo G. Cacdac Jr. He has already made upang lakarin ang ating hazard pay. At nasa level na po ito ng Department of Budget and Management. So inaantay na lang po natin yung final paperwork for that. And bukod dyan sir, yung pong sinasabi yung safety and security po ng ahente at ng kanilang mga mahal sa buhay. Kumbaga, nasasakop na po yan ng ating security and safety procedure sa ahensya, whereby there's utmost confidentiality in regard to the identities of PDEA agents and their respective families. Yung records po ng employment at yung personal records po ng isang ahente ay also treated with utmost confidentiality. Kaya training mismo masasakop na po yan, matututunan nila lahat, and they will be given all the necessary trainings and to equip them with all the competencies upang may pagtanggol din ang kanilang mga sarili kung dumating man sa pagkakataon o sa tawag ng kanilang katungkulan na kailangan nila ipagtanggol ang kanilang sarili at yung mga binabantayan po nila sa komunidad. So kasama yan, sir. Sir, Director, last question po mula sa akin. Paano po nasisiguro ng PDEA yung loyalty ng bawat agents nila? Halimbawa, dahil ang ganitong kaso ay minsan ang involved dito malaking pera, lalo na pag-usapin ng drugs. Yung loyalty po ng agent, paano po na-monitor ng PDEA? Well, sir, nabanggit ko naman na po yan. Nung sa entry level pa lang, very strict na tayo in regard to determining yung integrity and loyalty factor ng isang tao through the neuropsychiatric exams and the other levels of screening. Ngunit, as a matter of policy po, internal to our agency is all agents and personnel, top to bottom po yan, without discrimination, ay always subject to constant counterintelligence po yan. That is protocol and SOP po sa atin. So, upang ma-check lang po, and besides, hindi naman po nagkukulang ang effort ng ating pamunuan upang patuloy pong mabigyan ng karagdagang benepisyo ang ating mga kawani. Top to bottom din po yan. So, katulad nga po yun, yung priority sa hazard pay are those who are really frontliners dito sa trabahong ito. So, yun po yung din ang pansin ng ating kasalukuyang pamunuan po na nasimulan na mas noon naman po noon pa ng mga dating namuno, ngunit kasalukuyan pa rin pong kumbaga fine-tune na lang upang maipatupad na po. Okay, Director Carrion, ang inyo pong panawagan at invitation sa ating mga kabalitaan at ang mga palagi nakatutok dito sa ating Telebisyon ng Bayan. Okay, maraming salamat po muli sir. Nabanggit po natin yung minimum requirements at bukod po doon ay hinihikayat po natin lahat ng mga interesado po na sumulat lamang ng simpleng liham, application letter to Undersecretary Arturo G. Cacdac Jr., Director General, Philippine Drug Enforcement Agency. Ilakip din po nila yung tinatawag na personal data sheet, which is downloadable, civil service form naman po ito. And then bukod doon, they have to submit their certified true copy of official transcript of records, yung diploma, certificate of rating at the Civil Service Commission or from the Professional Regulatory Commission or PRC,
Yung local clearances din po, pakisali na rin yung barangay, police, MTC, RTC, and prosecutor. At gayon din po yung certificate of non-pending case and a drug test that Drug is test. not more than 1 month old upang may pakita lamang po yung cleared tayo of using or from using any kind of dangerous drugs. Okay, yan po mismo si Director Derek Arnold Carrion, ng Chief Public Officer ng PIDEA para sa kanilang panawagan para sa mga bagong aplikante bilang PIDEA agents.